Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 2, 2025. Um, and this to go, election na po. But anyway, pag-usapan muna natin yung mga mahalagang balita na namamayagpag ngayon sa social media. Una po rito ang sinasabi na Soner i-release po di umano ang warrant of arrest para kay BP Sara tungkol po dito sa ICC. I mean, the ICC will release Soner a warrant of arrest for BP Sara ayon sa mga balibalita. At bukod pa dito, yung meron din daw po summon or subpoena na ipinalabas ang Office of the Prosecutor, National Prosecutor, for Inday Sara to file her counter affidavit relative to the case filed against her by the NBI doon po sa issue na di umano pagbabanta ni BP Sara na patayin ang Pangulo at ang First Lady. Ganon din po ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. At dito rin po yung di umano paimbestigahan ng Pangulo ang prime voter na pag-aari ng mga bilyar. At yung the actuation of the President to the rescue of Gwen Garcia relative to her suspension as Governor of Cebu. So ito po pag-usapan natin mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Sapagkat dito sa mga balitang ito, kitang-kita po natin kung paano ang gobyernong ito ay gigipitin niya ang mga kalaban, ang mga kritiko ng administrasyon, particularly si BP Sara, at kung paano din naman siya ipagtatanggol to the max yung mga kakampi niya. Halimbawa pa dito, dahil sa kagustuhan ng bangag na administrasyon na ma-eliminate ang mga Duterte, particularly si BP Sara, ano po ang ginawa nila? Yung mga recent weeks na to. Una po dyan, sinalakay o pinasok nila ang bahay ni Pangulong Duterte sa Davao. So, ano po ang purpose yan? Hindi man nila sabihin, pero sa atin pong palagay, pinapasok nila yan allegedly for an illegal effect hidden in the residential houses of PRRD para ma-establish nila ang kaso. Anong mga illegal items halimbawa? Well, most probably mga arms, mga and ammunition, mga armas na nakatago. Lalabasin na may mga nakatagong armas sa mga bahay ni Duterte. O kaya naman mga shabu, mga illegal drugs, kasi pinagbibintangan din nila na itong si PRRD ay protector ng droga o pusher. So, kaya sasalakayin yan
para mataniman ang mga ebidensya. Pag nagkataon, may nakita sila, kunwari, malalabasin ni Torre, o may ito nakita sa bahay ni PRRD, arms and ammunition, at saka mga illegal drugs. So that will be an additional case to be filed against the President for illegal possession of firearms and ammunitions at saka droga para ma-establish yung kanilang kaso. So yan po ang purpose niya. So paraan po ng panggigipit sa dating Pangulong PRRD. Panggigipit at palabasin na totoo yung hinala nila na sinasabi nila na yung war on drugs na inilunsad ni Pangulong Duterte nung panahon na siya ay Pangulo was only a ploy upang maalis yung kanyang mga competitor sa illegal drug business. Katulad ng nabanggit dati ni Trillanes. So yan po ang dahilan niya para masira rin sa publiko si Pangulong Duterte. With respect to Baby Sara, yan nga, although pwedeng ma-dismiss sa korte ang kaso, nevertheless, abala yan at saka mayroon silang masasabi against Baby Sara. So, una dyan yung nakapile na kaso ng NBI sa prosecution office na di umano binagbantaan ni Baby Sara na patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Ito po mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ay may kaugnayan noong nakulong o pinakulong ng Quadcom yung Chief of Staff ng OBP na si Atty. Lopez na dahil sa galit ni Baby Sara at may nakapagtanong sa kanya kung hindi ba siya natatakot sa kaligtasan ng kanyang buhay nang naging tugon ni Baby Sara, huwag kayong mag-alala sapagkat mayroon akong pinagbilinan na pag napatay ako, patayin niya si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Well, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po naman natin, kahit hindi tayo, baga, even if we are just an ordinary citizen, alam po natin na yung mga ganong conditional threat ay hindi talaga threat in a sense, legally speaking. Bakit po? Sapagkat sabi niya, kung ako ay papatayin, mayroon akong inutusan na sila ay patayin din. Well, maliwanag po. Kung hindi rin naman siya mapapatay o papatayin, hindi rin naman papatayin ang Pangulo, si Lisa Araneta Marcos at Sir Romualdez. Kumbaga, this is taken to self-defense kung sakali. So, sa tingin po natin dito, hindi naman ito big deal in the sense na there would be a certainty of conviction. In the absence of which, the case should be dismissed by the prosecutor's office kung magiging fair ang prosecutor. And hopefully, hindi naman siguro sisirain ng piskal yung kanyang pangalan para i-file yan. Nevertheless, yan nga, makikita natin dito yung panggigipit ng kasalukuyang administrasyon sa mga Duterte. At bukod pa po dito yung lumulutang na balita, which is most likely lalabas ang warrant of arrest against Baby Sara by the ICC, issued by the ICC. Well, at kung mangyayari yan, katulad ng ginawa kay PRRD,
sigurado ng administrasyong ito, gagawin nila na hulihin si BP Sara at ipakulong sa ICC. Yan po ay talagang sigurado gagawin ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon, ang sinasabi po natin, gagawin nila at tingnan po natin kung ano naman ang gagawin ng sambayan ng Pilipino just in case na gawin ito ng bangag na Pangulo. Sa atin pong haka-haka, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa atin pong paniniwala ay talagang ito na ang hudyat upang ilunsad ng sambayan ng Pilipino ang EDSA 3, sapagkat hindi po natin papayagan ito na mangyari dahil kalabisan na po ito para sa bangag na administrasyon na gawin ang lahat ng bagay na ito ng paninikil sa sambayan ng Pilipino upang makamit lamang nila ang kanilang kagustuhan na manatili sa kapangyarihan at pagnakawan to the max ang sambayan ng Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong pagkikipit sa mga Duterte, ito ay pagpapakita lamang ng bangag na administrasyon na ito na kaya nilang gawin sa sinumang tao na hindi papayag, hindi sasang-ayon sa kanilang kagustuhan. Halimbawa po, lumabas din sa balita, sinabi ito ng tagapagsalita ng Malacanang, si Claire Castro, na iimbestigahan o pinag-uutos ng Pangulo na imbestigahan ang prime voter dahil di umano sa masamang serbisyo nito sa mga customer. Well, there's nothing bad investigating about it. But what is bad with respect to this is the timing of the said investigation. Kasi po alam naman natin na itong si Camille Villar ay kasama sa senatorial slate ng ng alyansa ng Bagong Pilipinas. But lately, ito po ay ininduso ni BP Sara kasama si Jaime Marcos, sapagkat ang mga Villar vote in the person of Manny and Cynthia Villar, sila po ay naging kritiko ng administrasyon relative to the kidnapping, to the surrender of PRRD by this administration to the ICC. So, naging po sila, naging kritiko. And because of that, nagkaroon ng dumistansya si Camille Villar sa alyansa ng Bagong Pilipinas. And lately, she was endorsed by Sara Duterte. So because of this, paiimbestigahan ng Pangulo ang prime voter. At maybe later, hindi lang yan prime voter. Lahat ng ari-arian ng mga Villar, paimbestigahan na yan. So ito ay paraan ng administrasyon na gipitin ang sinumang kumakalaban sa kanila. Gagawin lahat ng gobyerno under the guise of implementing the laws upang gipitin ang mga tao, takutin, nang sa gayon wala nang kumalaban sa bangag na administrasyon. On the contrary po, relative to the case of Gwen Garcia of Cebu, na kung saan ito ay pinatawan ng preventive suspension ng ombudsman. But immediately, yung bangag na Pangulo himself came out to the rescue of Gwen Garcia. Ang sabi niya sa panahon ng eleksyon na ito, na critical period, dapat
maging prudent ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga ganitong suspension order sapagkat ito ay maaring makaapekto negatively sa darating na eleksyon. So ano po ang ibig sabihin ito? Ang implication, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kapag kakampi ng bangag na administrasyon ang nalalagay sa negatibong situation, the president immediately comes to his succor. Tutulong agad sila under the guise of implementing fairly the law. But with respect sa mga kalaban, lahat gagawin to the extent of violating the law upang maalis ka sa kanilang landas. Katunayan po, mayroong rumors na maglalabas di umano ang ICC ng freeze order sa mga pera na nakadeposito sa bangko ni Pangulong Duterte. So in other words, nakakulong na yung tao, matanda na 80-year-old, ipahuhol pa yung mga pera sa bangko para hindi na magamit, walang magamit ang mga Duterte para ipaglaban ang kaso. Walang ipambabayad sa abogado, sa defense counsel. Ganito po katindi ang paninikil ng bangag na administrasyon sa sambayan ng Pilipino na lumalaban para sa kanilang karapatan. Kahapon po lamang, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, may isa pong babae na nagkwento na siya ay hinuli nila General Torre. Idinitin sa krami ng more than a week under the guise na may kaso itong babae na to. Nanloko sa Dubai, kaya hinuhuli siya ng Interpol. So in other words, makikita po natin itong bangag na administrasyon sa ilalim ng bangag na Pangulo na wala pong gagawin kundi gipitin ang lahat ng tao na kumukontra po sa kanila o kaya nais silang paghanap buhayan ng mga pulis ng mga loko-loko sa ilalim ni General Torre. Makikita po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na wala na pong proteksyon ang sambayan ng Pilipino laban sa paninikil ng administrasyong ito. Ipinakikita po ng administrasyong ito na kung ikaw ay kakampi nila katulad ni Gwen Garcia ng Cebu, ikaw ay protektahan nila. Nakakatakot po ang ganitong uri ng pamahalaan na mayroon tayo. Kaya ang panawagan po natin sa ating mga kababayan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na habang may natitira pang kaunting lakas para sa atin, habang mayroon pa po tayong pagkakataon, may oras pa na pwede pa tayong lumaban, labanan na po natin sa pamamagitan ng pagpapatalsik sa bangag na Pangulo at sa kanyang bangag na administrasyon. Ilunsad po natin ang EDSA 3. Huwag po tayong matakot. Habang may natitira pa po tayong lakas at panahon na gawin ito. It is 10 days to go, election time. Ang una po nating hakbang, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, lumabas on the day of the election, saan man kayo naroon. Cast our votes. Vote in favor of
Duterte, yung PDP Laban Street, plus yung dalawang inendoso ni BP Sara in the person of Amy Marcos and Camille Villar. Kung ayaw niyo po kay Amy Marcos and Camille Villar, idagdag po natin yung dalawang inendoso ni PRRD. Ito po ay si Gringo Hunasan at si Kerubin. So, with respect to the last two, the 11 and 12 slot, pamilian po natin ang apat na yan. Either Jaime Marcos, Camille Villar, Kerubin, or Hunasan. Sapagkat alin man sa apat na ito, ay boboto po ito for non-impeachment at BP Sara comes the 28th Congress. Ito po muna ang ating first step. Posible po sa ating pananaw mga 90% na dadayain ang eleksyon. Ibig sabihin nakaprogram na to at maaaring lumabas ang 10 bagong alyansa candidates as winning senators. Posible po yan. Pero huwag po tayong papipigil. Lumabas pa rin tayo at bumuto. Nang sa gayon, magkaroon po tayo ng matatag na dahilan. Dahil kung lumabas tayo at bumuto sa Mayo 12, binoto natin ang 2010. At yung apat, alinman, dalawa sa apat na inendoso ni BP Sara o ni PRRD. Ngunit natalo pa rin tayo dahil dinaya nga. So magkakaroon po tayo ng basihan na talagang dinaya tayo. Kaysa naman hindi tayo lumabas. Dahil sabi natin, dadayain din naman. At lumabas yung 10 bagong alyansa, mahina ang basihan natin na tayo dinaya. Bakit hindi naman tayo kasi bumuto? So posibleng nanalo nga sila. Whereas kung talagang bumuto tayo at natalo pa rin, doon natin lalong lalakas ang ating hinalan. Talagang may pandaraya sa nabanggit na eleksyon. So, ganun po. Sa 12, May 12, lumabas po tayo at bumuto. Boto po natin straight PDP Laban. Ngayon, natalo tayo sa eleksyon dahil dinaya. Ano po ang second step? Let us be vigilant. Kung sa tingin natin under process ng impeachment, sigurado pong ma-impeach, gumalaw po tayo, ilunsad natin ang EDSA-3. O kaya naman ipinadampot, bago ipadampot si BP Sara, pilitin na po natin patalsikin ang bangag na Pangulo sapagkat kung maipakukulong na sa ICC si BP Sara, kahit hindi pa siya ma-impeach at mamatay ang Pangulo dahil sa kanyang karamdaman, dahil sa overdosing ng illegal drugs, hindi na ito pwedeng makapanumpa bilang bagong Pangulo si BP Sara kung yan ay nakakulong na po sa ICC or kapag na-impeach na. So, bago po mangyari, either of the two option ng administrasyon, ma-impeach or may pakulong sa ICC, kailangan kumilos na po agad ang sambayan ng Pilipino, maglunsad ng EDSA-3 nang sa ganun po yung mga matitinong elemento sa armed forces at sa PNP ay magkaroon ng dahilan upang sila ay mag-withdraw ng kanilang support to the Commander-in-Chief. Gagawin lang po ng mga
active personnel ng PNP at ng Armed Forces. Iyan, kung makikita nila ng mga sambayan ng Pilipino, majority of them, wherever they are in the Philippines and abroad, ay lumabas sa kalsada at aktibong nagpapahayag ng kanilang pag-withdraw ng suporta sa dating Pangulo sa pamamagitan ng paghiling na magbitiw ito o kaya kung hindi magbitiw ay patalsikin. Ito po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang dapat na gawin ng sambayan ng Pilipino. Let us be vigilant and be protective na huwag po tayong patahimikin. Ang social media technology, ang pangunahin natin armas nang sa gayon magkaroon po ng coordinative action ang sambayan ng Pilipino kung paano mapabilis ang pagpapatalsi sa bangag na Pangulo at sa kanyang bangag na administrasyon. Pansamantala po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.